Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng opinion reaction itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, feeling ko, nag-iisip na si BFF Claire, si Auntie Claire, kung paano niya makonect sa mga Duterte ang coke overdose ni Mr. Tantoko. So, inaabangan ngayon ng nakakaraming Pilipino, lalo na tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, yung press briefing ni Yusek Claire Castro. So, pumutok ang balita, walang opisina, kaya wala, hindi siya nakapagsalita. So, ngayong araw na ito, sigurado, sa press briefing, asahan natin na meron, sana tatanungin ng mainstream media. Ang problema, kung walang magtanong, baka mamaya meron nang may usapan na walang magtanong. Kasi wala na si wala na si Eden Santos doon. So kung walang magtanong, edi hindi na mababanggit ito. Anyway, hintayin natin. Sana nga may matapang sa mainstream media, lalo na yung Bilyonaryo News Channel na reporter si Ivy Reyes. Yun ang inaasahan kong magtanong. Sa mainstream media, wala na kong masyadong maasahan, lalo na ang GMA. Dahil GMA, nag-post sila tungkol nito, biglang tinake down. Grabe. News 5, nag-post. I think hindi naman tinake down ang Rappler. So to me, malaking issue ito. Hindi lang ito, it's not just a personal tragedy of a family, but it's a national concern kasi nga yung lakad nila doon is official trip, ginastusan ng taong bayan. Ang mismong First Lady ang nangulo sa so parte sa entourage ng First Lady ang biktima. So it's a national concern. Kaya sana naman magsalita sila. Kaya lang ito, paano kung ang sagot i-connect nila sa mga Duterte? Okay, si VP Sara nagsalita. I-connect niya na para matabunan yung nangyari March 8, kaya March 11, yun na, nangyari kay Tatay Digong. Yun ang punto de vista ni VP Sara. Connected yan. So, I don't know kung anong inyong paniniwala tungkol dyan. Magbasa tayo sa mga comments. Tisoy og Tisay. Ngagba didn't go to US for business reasons, but he traveled because he wants to rescue the frog. Alam nyo na yung frog, wag na nating Ito, Aika Leopoldo, sabi niya, Auntie Claire, ito yung inaasahang sagot. Alam ko po, maraming nag-aabang sa akin ngayon, kaya gagalingan natin. Next question. Parang yung kay Ben Sentiments, pag ayaw sagutin. Next question, please. Ang importante po ay buhay pa ang ating mahal na presidente po. Next question. Ganon di ba? Style, next question. Ito rin, si Alex Dalisay. Ganito daw ang sagot. Auntie Claire, kaugnay sa pagkamatay ng isa sa mga entourage ng ating First Lady sa LA, Hindi pa po namin napag-aralan yan. Sagot dyan. At gaya ng madalas sabihin ni Kuya, sasagutin ng Pangulo yan sa takdang panahon. Next question, please. Next question. Ito naman. Levito Vargas. Auntie Claire, nauunawaan ko po kayong lahat. Marami kayong tanong dahil kulang kayo sa exercise. Napunta na tuloy sa exercise. Okay. May nababasa akong post ng mga Marcos loyalist.
hindi daw pwedeng madamay ang First Lady doon. Dahil hindi naman ibig sabihin na magkakasama sila sa entourage, may kinalaman na ang First Lady. Wala daw. Malayo, huwag niyong idamay. Ganon yung nababasa kong post. Kaya lang, kanya-kanyang pananaw. So ito, pinag-uusapan ito kasi nga, how come may nakapasok nga coke? US soil yan napaka stricto ang US pagdating sa pinagbabawal ng gamot. Kaya nga ang President Trump nag-issue siya ng executive order ata na yung mga drug mga nangangalakal yan pwedeng tirahin ng armed forces ng Amerika Kasi galit na galit si Pangulong Trump tungkol sa pinagbabawal na gamot. So paano nakalusot? So ang daming tanong tungkol dito. Paano naging accidental? Okay? Yung police report, pinakita ni Dean Chase yung kopya ng police report na yung scene, yung nabutan ng police is mayroong isang pakete na nabutan doon containing white powdery substance at nagkalat. O mayroong 3 ringgilya o syringes na nagamit na. Ano pa? So it appears, sabi ng police report, na mayroong party sa venue, kaya lang wala namang forced entry. So yung angle na parang may magnanakaw, walang forced entry. So anyway, kabang-abang ito, few hours from now magpre-press ko na si Jose Claire Castro. Sana may matapang na magtanong. Ano pa? Lourdes Campos, all roads lead to Duterte. Yarn. Ito na naman yung issue sa missing sabongeros. Maraming nagdududa. Isa na yan si Attorney Rowena Guanzo na bago pa naman yung sako. Ano ba yan? Tanim laglag buto? So hindi kaya, tanong ng nakakarami nababasa sa comments, hindi kaya itong buto ng mga sabongero distraction lang para matabunan itong issue nito? Yun ang mga tanong na dapat masagot. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Manoy Boy sa iyang mga tanom nga kape. So karon mo na ni ang iyang tanom nga kape ni Manoy Boy ug nindot gyud kaayo nga kape. Mo na ni ang iyang tanom nga kape nga 419 ka buok. So tag 25 pesos kada isa ani ka punuan. So mana ni siya. So luag-luag gid ni ang gitamnan ni Manoy Boy kay taman sa Ilaya ang iyang gitamnan og kape. So mga maayo gyud nga sidling nga kape ang among napalit. So kining kape mas mahal ni kaysa lakatan. Kay tag 600 ani ang kilo kung kanang magbaligya ka kanang mapanitan daan.
Salamat sa nagsuporta sa pagtanom namo sa kape. Padayon ang pagsuporta sa pagtanom namo og kape og sa lakatan. Nagtanom mi og kape kay mahal di kay sa lakatan aron makahawas mi sa kalisod. Oo, salamat kay Manoy. Salamat po. Oh, Salamat sige, po sa nagsuporta ani sa pagtanom namo sa kape.